Ibinenta ko na ang bahay na itinayo namin mula sa wala. Ang bahay kung saan lumaki ang aming mga anak, kung saan ko sila tinuruang magbisikleta sa hardin, at kung saan namin pinangarap na makikita ang aming mga magiging apo. Ang bawat pader nito ay may alaala. Ang bawat sulok ay may kwento ng 26 na taon ng pagsasama. Ngayon, wala na, isang malaking espasyo na lang na puno ng katahimikan. Marahil ay nagtatanong kayo kung bakit. Bakit ko gagawin ang isang bagay na ganoon ka dahas? Kasuktulan, ang sagot ay simple lang, ngunit napakasakit. Ginawa ko ito dahil sa mga huling salitang sinabi sa akin ng sarili kong anak 3 araw bago ang kanyang kasal. Nakita ko siya sa sala, abala sa pag-aayos ng mga huling detalye para sa kanyang pinakahihintay na araw. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa saya. Lumapit ako sa kanya, dala-dala ang isang napakabigat na katotohanan na kailangan niyang malaman para sa kanyang sariling kapakanan. Buong pag-iingat kong sinimulan, "Anak, Isabel, kailangan nating mag-usap tungkol ito kay Marco." Hindi ko pa man natatapos ang aking sasabihin, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Napalitan ito ng inis at pagkasuklam. Tumingin siya sa akin, hindi bilang isang ama na nag-aalala, kundi bilang isang kaaway na sumisira sa kanyang pangarap. At sinabi niya ang mga salitang dumurog hindi lang sa puso ko, kundi sa buong pagkatao ko. "Ba," sabi niya, habang nakaturo sa pintuan, "hindi ka imbitado sa kasal ko. Umalis ka na lang. Umalis ka na lang. Ang sarili kong anak, na binuhat ko mula pagkasanggol, na pinagpaguran ko para mabigyan ng magandang buhay, ay itinataboy ako na parang isang pulubi sa sarili kong pamamahay. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Para kang sinaksak ng paulit-ulit ng taong pinakamamahal mo. Sa isang iglap, lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, ay parang bulang naglaho. Walang utang na loob. Ito ang tawag doon. Isang kawalan ng pasasalamat na sumugat ng malalim. Oo, ginawa niya iyon dahil sa isang lalaki. Isang lalaking akala niya ay prinsipe, ngunit sa likod ng maskara ay isang demonyo. Ang dahilan kung bakit ko siya binalaan, dahil sa mismong umagang iyon, sa aming kusina, nakita ko ang aking asawa, ang ina ni Isabel, si Loida, na nakikipaghalikan sa lalaking iyon. Oo, si Marco, ang kanyang mapapangasawa. Nakatayo ako roon, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang 2 taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko ay sabay akong sinaksak sa likod. Ang aking asawa ng 26 na taon at ang lalaking malapit ng maging parte ng pamilya namin. Isang dobleng pagtataksil. Isang kasinungalingan na nabuo sa loob mismo ng tahanan na ako ang naghirap itayo. Ngunit ang pagtataksil na iyon ay simula pa lang pala. Ang pagbebenta ko ng bahay ay hindi paghihiganti. Hindi ako ganoong klase ng tao. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Dahil ang nakita ko sa kusina ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaki at mas madilim na sikreto. Nalaman ko na si Marco, ang perpektong lalaki sa paningin ng aking anak, ay hindi lang isang manloloko. Siya ay isang kriminal. Nagnanakaw siya ng milyon-milyong piso mula sa mga taong pinagkakatiwalaan siya. Pera ng mga byuda, pera ng mga naulila, at ang perang iyon, ang perang ninakaw niya, ang siyang ipinangbili niya ng mga mamahaling regalo, mga magagarang damit, at mga luhong ibinibigay niya sa aking asawa. Kaya't nang itaboy ako ng aking anak, nang piliin niya ang isang kasinungalingan kaysa sa katotohanan, alam ko na ang kailangan kong gawin. Kailangan kong iligtas siya kahit na ang ibig sabihin nito ay wawasakin ko ang lahat ng aming pinagsamahan. Inipon ko ang lahat ng ebidensya, bawat resibo, bawat litrato, bawat dokumento na magpapatunay sa kanyang mga krimen at sa araw ng kasal, habang siya ay nakatayo sa altar, naghihintay sa aking anak. Hindi isang magandang seremonya ang kanyang natanggap. 10 minuto matapos magsimula ang lahat, dumating ang mga pulis. Oo, dumating sila. At doon mismo sa harap ng 200 bisita, pinusasan nila ang perpektong lalaki. Nakita ng anak ko kung sino talaga ang taong pinili niya kaysa sa sarili niyang ama.
Marami pa kayong hindi nalalaman. Ang kwento ay hindi nagtatapos diyan. Mayroon pang isang sikreto na mas matindi pa, isang lihim na itinago sa akin sa loob ng 26 na taon na babago sa lahat ng inyong akala tungkol sa aming pamilya. Ang pagbebenta ng bahay ay simula pa lang. Bago tayo magpatuloy sa buong kwento, mangyaring mag-subscribe po kayo sa aming channel at kung maaari, pakisabi sa amin sa comment section kung saang lugar kayo kasalukuyang nakikinig. Ang inyong suporta ay napakahalaga para sa amin. Salamat po. Ang bigat sa aking dibdib ay parang isang malaking bato na hindi ko maalis. Ilang araw na akong hindi mapakali, pinabagabag ng mga larawang paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang mga halik na iyon, ang mga haplos na hindi para sa aking asawa. Ang pagtataksil na nasaksihan ng aking 2 mata, alam kong kailangan kong sabihin ito kay Isabel sa aking nag-iisang anak. Obligasyon ko bilang ina na protektahan siya mula sa sakit, kahit na ang katotohanan ang maging sanhi nito. Hinanap ko ang tamang tiyempo. Isang hapon habang kami ay nagme-merienda ng paborito niyang ensaymada at mainit na tsokolate, sinubukan kong buksan ang usapan. Ang hangin ay magaan, puno ng amoy ng bagong lutong tinapay. Ngunit ang mga salitang lalabas sa aking bibig ay tila kabaliktaran ng lahat ng iyon. Mabigat, madilim. Anak, panimula ko. Dahan-dahan na parang naglalakad sa napakanipis na yelo. May kailangan akong sabihin sa iyo tungkol kay Marco at sa tita Loida mo. Agad na nagbago ang anyo ng kanyang muka. Ang nangiti na kanina lang ay abot tenga ay unti-unting napawi, napalitan ng pagtataka. Ibinaba niya ang kanyang tasa. Ano po yun, Nay? May problema po ba? Huminga ako ng malalim. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Nakita ko sila, Isabel. Magkasama sila sa isang lugar na hindi nararapat. Nakita ko silang naghahalikan. Ang huling 2 salita ay lumabas na parang pabulong, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Ngunit sa katahimikan ng aming kusina, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Sa isang iglap, ang pagtataka sa mga mata ni Isabel ay naging pagkalito at pagkatapos, galit. Isang malamig na galit na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Ano pong sinasabi ninyo, Nay? Aniya? Ang boses ay matigas at may bahid ng pang-aakusa. Imposible po yan, magkaibigan lang sila. Anak, nakita ko, pag-uulit ko, ang aking boses ay nagsisimula ng manginig. Malinaw na malinaw sa aking mga mata, hindi ako maaring magkamali. Tumawa siya. Ngunit hindi ito isang masayang tawa, ito ay isang tawang mapait, puno ng panunuya. Nagkakamali kayo, Nay. Or baka naman gumagawa lang kayo ng kwento. Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon, hindi ko na siya nakilala. Ang dati maamo niyang mga mata ay puno ngayon ng isang bagay na nakakatakot. Puot. Bakit niyo ba ginagawa ito? Dahil ba hindi niyo gusto si Marco para sa akin? Dahil ba gusto niyong sirain ang pinakamahalagang araw sa buhay ko? Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang bawat tanong ay isang patalim na tumutusok sa aking puso. Hindi, anak, hindi totoo yan, sabi ko. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Gusto lang kitang protektahan. Protektahan? Sigaw niya. At ngayon ay tuluyan na siyang tumayo. Sa tingin niyo ba proteksyon ang pagsisinungaling? Sinungaling ka. Nay, isang sinungaling. Ang salitang iyon, sinungaling. Galing sa sarili kong anak, parang gumuho ang mundong ginagalawan ko. Ang ensaymada sa aming plato ay tila nawala ng lasa. Ang tsokolate ay lumamig na. Ang buong paligid ay naging malamig at malungkot. Pakinggan mo ako, Isabel, pagmamakaawa ko. Ngunit umiling lang siya. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Hindi, ayoko nang makinig. Sabi niya, ang boses ay basag na dahil sa galit at pagpipigil ng iyak. Kung hindi kayo titigil sa mga kasinungalingan ninyo, kung ipagpapatuloy niyo ang paninirang ito kay Marco, huwag na kayong mag-abala pang pumunta sa kasal ko. At pagkatapos ay tinalikuran niya ako. Iniwan niya akong mag-isa sa kusina kasama ang 2 tasang lumamig na tsokolate at ang basag na piraso ng aking puso.
Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kalungkutan na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Isang pag-iisa na mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Ang anak na pinalaki ko, inalagaan at minahal ng higit sa aking buhay ay itinuring akong isang kaaway. Isang sinungaling, ang sakit ay hindi mailarawan. Lumipas ang mga araw na parang mga anino. Ang bahay na dati puno ng tawanan at kwentuhan ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Isabel ay iniiwasan ako. Kung magkasalubong man kami sa pasilyo, titingin siya sa ibang direksyon na parabang ako ay hangin lamang. Ang bawat pag-iwas niya ay isang muling pagpapaalala ng mga salitang pinitiwan niya. Sinungaling, ang sakit ay kumikirot pa rin, sariwa at malalim. Pakiramdam ko ay nag-iisa na talaga ako sa laban na ito. Nag-iisa sa katotohanang ako lang ang nakakaalam. Isang gabi habang nakaupo ako sa sala at nakatulala sa lumang album ng mga litrato, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Dahan-dahan, isang tasa ng mainit na salabat ang inilapag sa mesitang nasa tabi ko. Nang lumingon ako, nakita ko si Ben, ang aking anak-anakan. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Nay, mahinang sabi niya, okay lang po ba kayo? Hindi ko napigilan ang isang hikbi na kumawala mula sa aking lalamunan. Umiling ako hindi makapagsalita dahil alam kong kapag nagsalita ako ay tuluyan na akong maiiyak. Umupo siya sa tabi ko, hindi nagsasalita, hinahayaan lang akong ilabas ang bigat na aking nararamdaman. Ang kanyang simpleng presensya ay nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Nang medyo kumalma na ako, siya na ang bumasag sa katahimikan. Narinig ko po ang pag-uusap ninyo ni Isabel noong isang araw. Pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong. Tumingin siya sa akin ng diretsyo at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, pagsang-ayon. Nay, matagal na rin po akong may hinala sa kanila, patuloy niya. Kay Tita Loida at kay Marco, nagulat ako. Itinaas ko ang aking ulo at tinitigan siya. Paano? Ano ang alam mo? May mga napapansin po akong kakaiba, mga palihim na tawag sa telepono ni Marco na agad niyang ibinababa kapag may dumarating. Mga text na binubura niya kaagad. Si Tita Loida naman, palagi siyang nagtatanong tungkol sa mga lakad ni Isabel, kung nasaan siya, kung anong oras siya uuwi, na parabang may sinusubaybayan siyang schedule. Noong una, akala ko ay nag-aalala lang siya bilang isang kaibigan ng pamilya. Ngunit habang tumatagal, ang mga kilos nila ay nagiging mas kahina-hinala. Habang nagsasalita si Ben, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa aking puso. Hindi ako nag-iisa, hindi ako nababaliw. Mayroon pang isang taong nakakakita sa aking nakikita. Naniniwala po ako sa inyo, Nay, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Hindi po kayo sinungaling. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ng bumuhos ang aking mga luha, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Niyakap ko si Ben ng mahigpit at naramdaman ko ang pagtapik niya sa aking likod. Salamat anak, salamat, paulit-ulit kong sinasabi. Hindi natin pwedeng hayaan si Isabel na masaktan, sabi ni Ben, nang may determinasyon sa kanyang boses. Ngunit kailangan natin ng patunay. Isang matibay na ebidensya na hindi niya kayang itanggi. Isang bagay na gigising sa kanya sa katotohanan. Tumango ako, pinupunasan ang aking mga pisngi. Pero paano? Magtutulungan po tayo, Nay, sabi niya. At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang katapatan at pagmamahal. Hindi po kayo nag-iisa rito, magkasama po tayo. Sa gitna ng kadiliman at pag-iisa, nagkaroon ako ng hindi inaasahang kakampi, si Ben. Ang anak-anakan na itinuring kong tunay na sa akin, siya ang naging sandigan ko, ang aking lakas sa panahong pakiramdam ko ay tinalikuran na ako ng lahat. Kahit pa ng sarili kong anak. At sa gabing iyon, sa aming pag-uusap sa ibabaw ng lumang album at mainit na salabat, nagsimula kaming bumuo ng isang plano. Isang plano para iligtas si Isabel mula sa kasinungalingan kahit ano pa ang maging kapalit nito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maingat na sayaw ng pagmamanman. Si Ben, na mas sanay sa teknolohiya, ang nanguna sa aming maliit na investigasyon. Araw-araw pagkatapos ng kanyang trabaho
ay nag-uulat siya sa akin. Natuklasan namin na madalas magkasama sina Loida at Marco tuwing tanghalian, palaging sa mga lugar na malayo sa kanilang mga opisina, mga lugar kung saan maliit ang posibilidad na may makakakilala sa kanila. Ang aming hinala ay lalong tumitibay. Nay, kailangan nating masundan sila, sabi ni Ben isang hapon. Kailangan nating makakuha ng litrato. Iyon lang ang pruwebang hindi kayang kwestiyonin ni Isabel. Pumayag ako kahit na may kaba sa aking dibdib. Ang pagiging espiya ay isang bagay na sa pelikula ko lang napapanood. Ngunit para sa aking anak, gagawin ko ang lahat. Kinabukasan, sumakay ako sa lumang kotse ni Ben. Naramdaman ko ang bawat kabog ng aking puso habang naghihintay kami sa di kalayuan mula sa opisina ni Marco. Pakiramdam ko ay isa akong kriminal, nagtatago sa dilim. Hindi nagtagal, lumabas si Marco at sumakay sa kanyang kotse. Sinundan namin siya ng may sapat na distansya. Ang kanyang sasakyan ay pumasok sa parking ng isang napakamahal na restaurant sa Makati, isang lugar na kahit kailan ay hindi namin pinangarap na kainan. Makalipas ang ilang minuto, isang pamilyar na kotse ang pumarada hindi kalayuan. Si Loida. Lumabas siya at nagkita sila ni Marco malapit sa entrance. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga galaw, hindi yon kilos ng simpleng magkaibigan lamang. Dito tayo, Nay. May maganda tayong pwesto rito. Bulong ni Ben habang ipinaparada ang kotse sa isang lugar kung saan kitang-kita namin ang salaming bintana ng restaurant. Mula sa aming kinauupuan, tanaw namin ang kanilang mesa. Nag-order sila ng alak, ng mga pagkain na mukhang mas masarap pa sa aming Noche Buena. At sila'y nagtatawanan. Isang masayang pagtatawanan na parang pag-aari nila ang mundo. Habang pinagmamasdan ko sila, isang matinding galit at lungkot ang aking naramdaman. Galit para sa kanilang kataksilan at lungkot para sa aking asawa at sa aking anak na walang kaalam-alam. At pagkatapos, nangyari na nga. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, hinawakan ni Marco ang kamay ni Loida na nakapatong sa mesa. Hindi iyon isang simpleng hawak. May haplos, may pagmamahal na kasama. At pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng mesa at hinalikan niya ito. Hindi ito isang mabilis na halik. Ito ay mabagal, puno ng pananabik, na parabang sila lang ang tao sa buong mundo. Sa loob ng aming kotse, ang mundo ko ay huminto. Ang paghinga ko ay tila naputol. Ang tanging ingay na naririnig ko ay ang malakas na kabog ng aking dibdib at ang mahinang tunog ng kamera ni Ben. Click, click, click. Ang bawat tunog ay parang isang pako na ibinabaon sa aking puso na nagpapatibay sa katotohanang matagal ko ng kinatatakutan. Hindi ako nagkamali, hindi ako nababaliw. Ang lahat ay totoo. Si Ben ay hindi nagsalita. Patuloy lang siya sa pagkuha ng litrato. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ngunit nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam kong nasasaktan din siya, hindi lang para sa akin, kundi para kay Isabel na kanyang kapatid. Matapos ang kanilang matamis na sandali, ipinatawag na nila ang waiter para sa kanilang bayarin. Nakita namin kung paano inilabas ni Marco ang kanyang pitaka at nag-abot ng ilang pirasong bughaw na papel. Napansin niyo ni Ben. "Tingnan niyo ha, Nay!" Bulong niya habang naka-zoom in ang kanyang kamera sa direksyon ng mesa. "Ang bill nila!" Nang makalabas na ang dalawa, magkahiwalay na sumakay sa kanilang mga sasakyan na para bang walang nangyari, si Ben ay nanatili pa ng ilang sandali. May tinitingnan siya sa kanyang telepono. 15,000 piso, bigla niyang sinabi, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tono. 15,000 piso, Nay, ang tanghalian nila. Napatingin ako sa kanya. Ano? Paanong nangyari iyon? Ang halagang iyon ay halos katumbas na ng isang buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Para sa isang tanghalian lamang? Imposible. Nagtanong ako sa isang kaibigan kung nagtatrabaho malapit dito, paliwanag ni Ben. Tiningnan niya ang menu online. Ang alak na ininom nila, ang mga steak na kinain nila, kapag pinagsama-sama, aabot talaga sa ganoong halaga. Biglang may isa pang piraso ng palaisipan ang nabuo sa aking isipan. Pero si Marco,
Isa pa lang siyang baguhang abogado. Saan siya kukuha ng ganyang kalaking pera? Tumingin sa akin si Ben at sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong tanong. Ang pagtataksil na aming nasaksihan ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Mayroon pang mas malalim na kasinungalingan. Ang pera. Saan nanggagaling ang pera? Ang biyahe pauwi ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga litrato sa kamera ni Ben ay ang aming tagumpay, ngunit hindi ito nararamdaman na isang panalo. Ito ay parang isang sentensya ng kamatayan para sa kaligayahan ng aking anak. Hawak namin ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ito ay isang bumbang sasabog at wawasak sa lahat ng aming pinakaiingatan. Habang tinitingnan ko ang mga gusali ng Makati na aming nilalampasan, hindi ko maiwasang isipin ang kinabukasan. Paano ko sasabihin ito kay Isabel? Paano niya tatanggapin ang isang katotohanang dudurog sa kanyang mga pangarap? At higit sa lahat, paano namin haharapin ang isa pang misteryo, ang misteryo ng 15,000 piso? Kinagabihan sa maliit na espasyo ng kwarto ni Ben, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop. Nandoon, isa-isang lumitaw ang mga litrato, malinaw, hindi maikakaila. Ang pagtatawanan ni Loida at Marco, ang paghahawak ng kanilang mga kamay, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kanilang paghahalikan. Habang tinititigan ko ang mga larawan, naramdaman ko ang muling pagkirot sa aking dibdib. Ang makita ang katibayan sa aking harapan ay mas masakit pa kaysa sa nasaksihan ko kanina. Ang mga litratong ito ay nagpapatunay na hindi lang ako isang ina na nag-aalala. Ako ay isang ina na tama ang hinala. Ito na, Nay, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, ang ebidensyang kailangan natin. Tumango ako, hindi maalis ang aking tingin sa mukha ni Loida sa litrato. Ang aking matalik na kaibigan, ang aking asawa, ang babaeng itinuring kong kapatid. Paano niya ito nagawa sa akin? Paano niya nagawang pagtaksilan ang sarili kong asawa? At sa loob mismo ng aming pamamahay, ang sakit ay tila walang hanggan. Napansin marahil ni Ben ang lalim ng aking iniisip. Isinara niya ang laptop na para bang gusto niyang itago ang masakit na katotohanan kahit sandali lang. Umupo siya sa tabi ko sa kama. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga salitang hindi masabi. Nay, panimula niya at may kakaibang bigat sa kanyang boses na nagpatigil sa akin. May isa pa po kayong dapat malaman. At sa tingin ko, mas masakit pa po ito kaysa sa nakita natin kanina. Napakunot ang aking noo. Ano pa ang posibleng mas sasakit pa rito? Ang puso ko ay parang isang basahan na pinigana ng husto. Ano pang sakit ang kaya nitong tanggapin? Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, hindi makatingin sa akin ng diretso. Ito po ay tungkol sa akin at kay Tita Loida. Ano ang tungkol sa inyo? Naguguluhan kong tanong. Ang kwento po ng buhay ko, sabi niya, at sa wakas ay nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at lungkot na ngayon ko lang nakita sa kanya sa buong buhay niya. Ang kwento na alam ninyo na namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente at pagkatapos ay inampun ninyo ako, Nay, hindi po iyon totoo. Parang isang malakas na sampal ang kanyang mga salita. Anong ibig mong sabihin? Si Tita Loida po. Nagatubili siya na parang ang bawat salita ay isang tinik na hirap siyang ilabas. Siya po ang tunay kong ina. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Ang buong silid ay umikot. Ang sinasabi ni Ben ay hindi ko maintindihan. Si Loida, ang kanyang ina? Paano? Kailan? Ang isip ko ay naglakbay pabalik sa nakaraan. 26 na taon. 26 na taon na ang nakalipas mula nang dumating si Ben sa aming buhay, isang maliit na batang lalaki na sinabing naulila na. Si Loida mismo ang nagpakilala sa kanya sa amin. Bago pa po kayo ikasal ni Itay, patuloy ni Ben, ang kanyang boses ay nanginginig na. Nagkaroon po siya ng relasyon sa ibang lalaki. Ako po ang naging bunga noon. Itinago niya ako. At nang dumating ang pagkakataon, nang kailangan ninyo ng isang anak na mag-aalaga sa inyo, ginawa niya ang kwentong iyon para matanggap ninyo ako. Para maitago niya ang kanyang pagkakamali. 26 na taon.
Isang kasinungalingan na itinago sa loob ng 26 na taon. Ang pagtataksil na nakita ko sa restaurant kanina ay masakit. Ngunit ito ay ibang klase ng sakit. Ito ay isang pagtataksil na sumisira sa pundasyon ng aming pamilya, sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang matalik na kaibigan ko ay hindi lang pala ahas. Isa siyang demonyo na binalot ng kanyang sarili sa kabaitan sa loob ng napakaraming taon. At ang asawa ko, alam ba niya? Ang tanong na iyon ay lumutang sa mabigat na hangin sa loob ng kwarto, isang tanong na kinatatakutan kong malaman ang sagot. Umiling si Ben at ang kanyang pag-iling ay may kasamang pait. Hindi po, Nay, wala pong alam si Itay. Isa rin po siyang biktima sa lahat ng ito. Ang buong plano ay kay Tita Loida lamang. Parang isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng napakadilim na gabi. Kahit papaano hindi ako nag-iisa sa pagiging biktima. Ang asawa ko, ang aking mahal, ay nilinlang din. Ngunit ang kaunting ginhawang iyon ay agad na natabunan ng isang mas malaking alon ng sakit. Ang sakit ng katotohanang ang pundasyon ng aming pamilya, ang pundasyon ng aking pagkakaibigan kay Loida, ay itinayo sa isang napakalaking kasinungalingan. 26 na taon. Sa isip ko biglang umikot ang mga alaala na parang isang lumang pelikula. Naalala ko ang lahat ng pagbisita ni Loida sa aming bahay, palaging may dalang pasalubong para kay Ben. Naalala ko ang kanyang mga papuri, napakabuti ninyong ina Elena, napakaswerte ni Ben sa inyo. Naalala ko ang kanyang mga payo tungkol sa pagpapalaki ng isang lalaking anak. Ang lahat ng iyon, ang lahat ng kilos ng kabaitan na iyon, hindi pala iyon tunay na pagkakaibigan. Iyon pala ay isang paraan para makasigurado siya, para mabantayan niya mula sa malayo ang anak na kanyang isinuko. Isang paraan para gumaan ang kanyang konsensya, ang sakit, isang napakalalim na sakit. Parang isang lason na dahan-dahang kumalat sa aking buong pagkatao sa loob ng 26 na taon at ngayon ko lang naramdaman ang tunay na bagsik nito. Ang bawat yakap niya, ang bawat tawa, ang bawat ibinahaging sikreto, lahat ay nabahiran na ngayon ng lason ng kanyang panlilinlang. Ang babaeng itinuring kong kapatid ay ang siya palang ahas sa aming tahanan. Ngunit sa gitna ng aking pagdurusa, ang aking tingin ay bumalik kay Ben. Nakayuko siya, ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng pasan na matagal na niyang dinadala. Bigla, ang sakit na nararamdaman ko para sa aking sarili ay napalitan ng isang mas matinding awa para sa kanya. Ang batang ito, ang aking anak. Hinawakan ko ang kanyang baba at dahan-dahan kong itinaas ang kanyang mukha para magkatinginan kami. Pero ikaw, anak, sabi ko, ang aking boses ay basag at puno ng pag-aalala. Paano mo tiniis ang lahat ng ito? Kailan mo pa nalaman? Ilang taon na rin po, Nay, pag-amin niya at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Nagkataon lang po na narinig ko ang isang pag-uusap nila sa telepono. Isang beses, sinubukan ko po siyang kausapin si Tita Loida. Inamin niya po ang lahat. Nakiusap siyang huwag ko na raw pong sabihin sa inyo para hindi na masira ang pamilya. Kaya nanahimik ka, bulong ko, at mas lalo akong napuno ng paghanga at pagmamahal para sa kanya. Tiniis mo ang lahat ng ito ng mag-isa para protektahan kami, tumango siya. Pero hindi ko na po kaya, Nay, hindi ko na kayang makita na kayo naman ang sinasaktan niya, ang makita siyang sirain ang buhay ni Isabel, ang makita siyang lokohin si Itay, at ang tawagin kayong sinungaling, sobra na po, tapos na po ang pananahimik ko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkalito ay nawala. Ang tanging natira ay ang isang napakatinding pagmamahal para sa lalaking nasa harapan ko. Hinawakan ko ang kanyang magkabilang pisngi. Ang mga kamay kong nanginginig kanina dahil sa galit ay naging matatag ngayon dahil sa pagmamahal. Makinig ka sa akin, Ben, sabi ko, at tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata para maintindihan niya ang bawat salita na sasabihin ko. Maaring siya ang nagluwal sa iyo sa mundong ito. Maaring sa dugo siya ang iyong ina. Huminto ako sandali, hinayaan kong lumubog ang mga salitang iyon. Pero para sa akin, ikaw ang tunay kong anak. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa aming mga pisngi,
Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng katotohanan, luha ng pag-ibig na mas matibay pa sa anumang kasinungalingan. Ang pagiging ina ay wala sa dugo, Ben, patuloy ko. Nasa pagmamahal, nasa pag-aaruga, nasa katapatan. At sa loob ng 26 na taon, iyon ang ibinigay natin sa isa't isa. Ikaw ang anak ko at ako ang nanay mo. Walang anumang lihim o kasinungalingan ang makapagbabago niyan. Naiintindihan mo ba? Tumango siya, hindi makapagsalita, at niyakap niya ako ng napakahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang lahat. Ang bigat na kanyang binitawan, ang pasasalamat, ang pagmamahal. At sa yakap na iyon, nahanap ko rin ang aking lakas. Ang katotohanan ay masakit, oo, ngunit sa pagitan ng dalawang malaking pagtataksil na natuklasan ko ngayong araw, may isang katotohanan na namayani. Ang pagmamahal ng isang ina at ang katapatan ng isang tunay na anak. Ang mga litrato sa laptop ay naroon pa rin, naghihintay. Ngunit ngayon, hindi na lang iyon ebidensya ng isang simpleng pagtataksil. Iyon ay simbolo ng isang mas malaking laban. At sa laban na ito, alam kong hindi na ako nag-iisa. Magkasama naming haharapin ang bukas. Ang hangin sa loob ng aking opisina ay tila mas naging malamig at mabigat pagkatapos ng pag-amin ni Ben. Ang pagtataksil ng aking asawa ay isang malalim na sugat. Ngunit ang katotohanang itinago niya sa akin ang tunay na pagkatao ng anak na pinalaki ko sa loob ng 26 na taon. Iyon ay isang lason na kumalat sa buong pundasyon ng aming buhay. Lahat ng aking pinaniniwalaan ay gumuho sa isang iglap. Ang mga masasayang alaala, ang mga litrato sa aming dingding, ang bawat pagdiriwang, lahat ay nabahira na ngayon ng isang malaking kasinungalingan. Tumingin ako kay Ben na nakaupo pa rin sa aking harapan, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ko ang katapatan. Katapatan sa akin na kanyang kinilalang ama. At sa sandaling iyon, ang galit ko kay Loida ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan. Si Ben ang aking tunay na pamilya. Siya na hindi ko kadugo ang siyang nanatili sa aking tabi, ngunit ang pag-iisip tungkol sa aming pamilya ay kailangang pansamantalang isantabi. Mayroon kaming mas kagyat na problema, ang problema ni Marco, ang lalaking dahilan ng lahat ng ito. Ang tanong na iniwan namin kanina ay bumalik na may mas matinding bigat. Saan kumukuha ng pera si Marco? Ba, sabi ni Ben, ang kanyang boses ay nagbalik sa pagiging seryoso at analytical. Ang pera, kailangan nating alamin ang tungkol sa pera. Tumango ako, ang aking isip bilang isang accountant ay nagsimulang gumana. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Kung ang kinikita ng isang tao ay hindi tugma sa kanyang ginagastos, mayroon lamang dalawang posibleng paliwanag. Mayroon siyang ibang pinagkukunan ng yaman o nagnanakaw siya. At sa kaso ni Marco, pakiramdam ko ay ang huli ang totoo. Inilabas namin ang aming mga laptop, ang aming opisina ay naging isang silid ng investigasyon. Si Ben, na sanay sa teknolohiya, ay mabilis na nag-type, pinubuksan ang iba't ibang mga website, mga forum ng mga abogado at mga social media account. Ako naman, pinuksan ko ang mga financial websites, mga database ng sahod, at sinimulan kong buuin ang isang financial profile ni Marco Perez. Ang mga unang detalye ay tumugma sa aming nalalaman, junior associate sa isang kilalang law firm sa Makati. 3 taon pa lang mula nang makapasa sa bar exam, ang karaniwang sahod para sa kanyang posisyon, ayon sa mga survey, ay nasa pagitan ng 800,000 hanggang 900,000 piso. 800,000, 900,000 kada taon, bago pakaltasan ng buwis. Ben, tingnan mo ito, sabi ko, ipinapakita sa kanya ang aking screen. Kung kikita siya nang sabihin na nating 900,000 sa isang taon, pagkatapos ng buwis, SSSS at iba pang kaltas, ang maiuuwi niya buwan-buwan ay humigit kumulang 60,000 hanggang 70,000 piso. 60,000 o 70,000. Magbabayad pa siya ng upa sa kanyang kondo sa BGC ng buwan ng hulog para sa kanyang BMW. Kung susumahin,
ang natitira sa kanya para sa pagkain at iba pang gastusin ay hindi ganoon kalaki. Pero ang mga gastos niya ay parang sa isang milyonaryo, sabi ni Ben habang nag-scroll sa Instagram account ni Isabel. Itinuro niya ang isang litrato. Itong relo ba, ibinigay niya kay Isabel noong kaarawan niya. Tiningnan ko ang presyo nito online. Sunod niyang ipinakita ang isang litrato ni Loida kuha mula sa isang social event. Suot niya ang isang pamilyar na kwintas. At ito, ang kwintas na ibinigay niya kay Mama. Ayon sa kaibigan kong alagad ng sining, ang halaga niyan ay hindi bababa sa 450,000 piso, 450,000. Yung mga numero ay hindi na kapani-paniwala. Isang relo, isang kwintas, mga mamahaling tanghalian, mga disenyong damit, saan nanggagaling ang lahat ng pera? Ang pagtataksil ay isa ng kasalanan, ngunit ang pagtataksil na tinustusan ng perang hindi mo pinaghirapan, yun ay ibang klase ng kasamaan. May nakita ako, biglang sabi ni Ben, ang kanyang boses ay puno ng pagkasabik. Ipinakita niya sa akin ang isang artikulo mula sa isang online news site na may petsang 2 linggo lang ang nakalipas. Ang pamagat ay nagsasabing ang law firm ni Marco ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa mga irregularidad sa pondo ng kliyente. Ang dugo ko ay biglang lumamig. Basahin mo, utos ko. Ayon sa artikulo, ilang kliyente ang nagreklamo na may mga nawawalang pondo mula sa kanilang mga trust account perang ipinagkatiwala sa law firm para sa mga settlement o mana. 12 milyon. Ang halaga ay umaling-aungaw sa aking isipan. Iyon ay sapat na para tustusan ang isang buong buhay ng luho at kasinungalingan. Maghanap ka pa, sabi ko. Ang aking boses ay halos isang pabulong. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit. Ang mga trust account ay sagrado sa mundo ng abogasya. Ang pagnanakaw mula rito ay isa sa mga pinakamabigat na kasalanan. At pagkatapos natagpuan ni Ben ang huling piraso, ang pirasong magpapatibay sa lahat. Isang kopya ng isang formal na reklamo na isinampa sa korte. Ang pangalan ng nagrereklamo ay isang byuda, isang ginang na namatayan ng asawa. Ayon sa dokumento, inaakusahan niya ang isang certain na attorney Warner. Tumigil ang mundo ko. Ang lahat ay naging malinaw. Hindi lang pala taksil si Marco. Hindi lang siya sinungaling. Isa siyang magnanakaw. Isang magnanakaw na nambibiktima ng mga taong mahihina at nagluluksa. At ang perang ninakaw niya sa isang byuda ay ang parehong perang ginamit niya para bilhin ang kwintas na suot-suot ng aking asawa. Ang kasuklam-suklam na katotohanan ay bumalot sa akin na parang isang malamig na kumot. Ito ay hindi na lang tungkol sa isang nasirang pamilya. Ito ay tungkol sa isang krimen. Anong gagawin natin? Tanong ni Ben, ang kanyang mukha ay maputla sa galit at pagkadismaya. Tumingin ako sa mga ebidensyang nakalatag sa aming harapan, ang mga litrato ng pagtataksil, ang mga resibo ng luho, at ngayon, ang mga dokumento ng isang malinaw na krimen. Tumingin ako sa aking anak, ang aking tunay na anak, at isang malamig at matigas na determinasyon ang pumuno sa aking puso. Ang oras para sa kalungkutan ay tapos na. Ito na ang oras para sa katarungan. Gagawin natin ang tama. Sabi ko sa isang boses na hindi ko alam ay kaya kong gawin. Isang boses na matatag, walang takot, at handa nang tapusin ang lahat. Hindi lang natin pipigilan ang isang kasal, magpapakulong tayo ng isang kriminal. Ang gabi ay lumipas ng hindi ko namamalayan. Walang tulog, walang pahinga. Ang aking isipan ay isang bagyo ng mga plano at emosyon. Sa isang tabi ay ang galit sa mga kasinungalingang sumira sa aking pamilya. Sa kabilang tabi ay ang bigat ng responsibilidad na dala ng aming mga natuklasan. Hindi na ito isang simpleng usapin ng pamilya na maaaring ayusin sa loob ng aming tahanan. Isa na itong usapin ng batas, ng krimen, at ng mga biktimang naghahanap ng hustisya. Ang folder na nasa ibabaw ng aking mesa ay hindi na lang koleksyon ng mga masasakit na alaala. Isa na itong ebidensya sa isang kaso. Kinaumagahan, isang araw na lang bago ang kasal, ang sikat ng araw ay tila walang epekto sa dilim na bumabalot sa aming bahay. Nagtimpla ako ng kape, hindi dahil gusto ko,
kundi dahil kailangan ko. Habang nakatayo ako sa kusina, ang mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat ng ito, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Hindi namin ito kayang gawin ni Ben ng kami lang. Kailangan namin ng tulong mula sa mga taong may kapangyarihang ipatupad ang batas. Ben, gising ka na ba? Tawag ko. Lumabas siya mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita rin ng kawalan ng tulog, ngunit ang kanyang tindig ay alerto. Samahan mo ako. May pupuntahan tayo. Dala-dala ang makapal na folder. Sumakay kami sa sasakyan. Walang nagsasalita sa amin habang binabagtas namin ang daan patungo sa Camp Crime. Ang bawat isa ay abala sa kanyang malalim na iniisip. Alam namin na sa sandaling ibigay namin ang folder na ito, wala nang atrasan. Ang mga sikreto ng aming pamilya ay hindi na mananatiling sikreto. Ang kahihiyan ay magiging pampubliko. Ngunit ano pa bang kahihiyan ang mas hihigit pa sa pagpapahintulot sa isang krimen na magpatuloy? Sa istasyon ng pulisya, humingi kami ng audience sa Economic Crimes Unit. Iniharap kami sa isang babaeng nasa mid-40s, may matalas na tingin at seryosong aura. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Detective Sarah Reyes. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong niya sa isang profesional na tono. Inilatag ko ang folder sa kanyang mesa at pinuksan ito. Detective, simula ko. Nandito kami para mag-ulat ng isang krimen at mayroon kaming mga ebidensya. Isa-isa kong ipinaliwanag ang lahat sa tulong ni Ben. Mula sa aming mga hinala dahil sa sobrang paggasta, sa aming pagmamanman, hanggang sa mga litratong nakuha namin. Pagkatapos, ipinakita namin ang mga dokumento, ang mga artikulo tungkol sa investigasyon sa law firm, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kopya ng reklamo ng byuda laban kay Marco Perez. Habang tinitingnan ni Detective Reyes ang mga papel, ang kanyang profesional na maskara ay dahan-dahang napalitan ng matinding interes. Tumataas ang kanyang kilay sa bawat bagong ebidensya. Tumangutango siya, tila kinukumpirma ang isang bagay sa kanyang isipan. Nang matapos siyang basahin ang lahat, tinitigan niya kami ng diretsyo. Mr. Reyes, sabi niya, ang impormasyong dinala ninyo ay napakahalaga. Ang totoo, matagal nang nasa ilalim ng aming investigasyon ang law firm na yan. At ang pangalan ni Marco Perez ay ilang beses nang lumabas. Ang mga dokumentong ito, lalo na ang reklamong ito, ay nagpapatibay sa aming mga hinala. Isang pakiramdam ng validasyon ang bumuhos sa akin, ngunit agad itong napalitan ng pag-aalala. Kung ganoon, Detective, ano na ang susunod na hakbang? Maaari na ba siyang arestuhin? Huminga siya ng malalim. Dito nagkakaproblema. Kailangan namin ng arrest warrant mula sa korte. At ang prosesong yan ay inaabot ng panahon. Kailangan pa itong dumaan sa opisina ng piskal. Ang puso ko ay biglang bumagsak. Pero Detective, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pagmamakaawa. Bukas na ang kasal ng anak ko. Si Marco Perez ang groom. Hindi namin maaaring hayaan na matuloy ang kasal na yon. Natahimik si Detective Reyes. Nakita niya ang desperasyon sa aking mga mata. Naiintindihan ko ang sitwasyon ninyo, Ginoo. Napakadelikado. Ngunit kailangan naming sundin ang tamang proseso. Kung maipapadala namin ito sa piskal ngayon, sa pinakamabilis, baka sa hapon pa bukas kami makakuha ng warrant. Hapon bukas. Magsisimula ang seremonya sa 4:00 ng hapon. Masyadong dikit ang oras. Paano kung ma-delay? Paano kung hindi umabot? Ang ideya na makakatakas si Marco at maitutuloy pa rin ang kasal ay isang bangungot. At doon isang ideya ang pumasok sa isip ni Ben. Isang ideya na mapanganib, dramatiko, ngunit maaaring siyang tanging solusyon. Detective, sabi ni Ben, paano kung masiguro namin na si Marco ay nasa isang partikular na lugar sa isang partikular na oras at hindi siya makakaalis? Kumunot ang noo ng detective. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kasal, sabi ko, naunawaan ko na ang plano ng aking anak. Sa kasal bukas, 4:00 ng hapon, naroon ang 200 bisita kasama na ang ilang kilalang hukom at abogado. Hindi siya aalis, siya ang sentro ng atensyon, isang perpektong lugar para sa isang pag-aresto.
Natahimik muli si Detective Reyes, pinoproseso ang aming mungkahi. Ang pag-aresto sa isang tao sa mismong araw ng kanyang kasal sa harap ng daan-daang bisita, iyon ay isang eksena na parang sa pelikula lamang nangyayari. Ngunit sa sitwasyong ito, iyon ang pinakamalohikal na paraan. Ginoo, sabi ng detective, ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Kung gagawin namin ang aming makakaya para mapabilis ang warrant at kung maaprobahan ito bukas, maaari akong magpadala ng mga opisyal sa lugar ng kasal. Ngunit kailangan kong linawin, kung hindi maaprobahan ang warrant sa tamang oras, wala kaming magagawa at ang operasyong ito ay kailangang maging malinis at naaayon sa batas. Naiintindihan namin, detective, gagawin namin ang lahat para makipagtulungan, sagot ko. Paglabas namin ng istasyon, ang sikat ng araw ay tila mas matindi. Ang bigat sa aking balikat ay hindi nawala, bagkus ay nadagdagan pa. Ngayon hindi lang namin dala ang katotohanan, dala rin namin ang isang mapanganib na plano na maaaring maging matagumpay o isang malaking kapalpakan. Ba, sigurado po ba kayo dito? Matanong ni Ben habang nasa sasakyan kami pauwi. Sa sandaling mangyari ito, wala nang balikan. Ang kasal ni Isabel magiging isang crime scene. Ang pangalan ng pamilya natin. Tumingin ako sa daan, ngunit ang nakikita ko ay ang mukha ng aking anak, nagagalit. Ngunit sa ilalim noon, nasasaktan at nalilito. Anak, sabi ko kay Ben, sina Loida at Marco ang pumili ng landas na ito. Pinili nila ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan, ang krimen kaysa sa integridad. Ang pangalan ng pamilya natin ay matagal nang nadungisan dahil sa mga ginagawa nila sa lihim. Panahon na para linisin ito kahit gaano pa kasakit ang proseso. Hindi ko hahayaang masira ang buhay ng kapatid mo, tumango si Ben. At sa katahimikan ng aming paglalakbay, isang kasunduan ang nabuo sa pagitan namin. Hindi kami aatras. Haharapin namin ang bukas, anuman ang mangyari. Ang katarungan ay kailangang manalo. Ang bisperas ng kasal ay dumating na may dalang kakaibang bigat. Ang buong bahay ay abala. Ang mga caterer ay pumapasok at lumalabas. Ang mga florist ay inaayos ang mga huling bulaklak sa aming hardin kung saan gaganapin ang seremonya. Ang lahat ay perpekto. Ang mga puting upuan ay nakahanay ng maayos, ang arko na puno ng mga puting rosas ay nakatayo ng marikit at ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay naghihintay na lamang sa paglubog ng araw para magbigay ng mahiwagang liwanag. Ito ang pangarap na kasal ni Isabel, isang perpektong fakad, isang magandang kasinungalingan at bukas ako mismo ang sisira sa lahat ng ito. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking silid. Sinusubukang ayusin ang aking itim na kurbata, ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng aking gagawin. Bawat kilos ay tila napakabagal, ang bawat paghinga ay mababaw. Lumingon ako at nakita ko ang aming hardin mula sa bintana. Nakita ko ang lahat ng paghahanda. At sa isang sandali, nagalinlangan ako. Tama ba ito? Wala na bang ibang paraan? Isang paraan na hindi gaanong masakit, hindi gaanong kahiya-hiya? Ba, hayaan niyo po akong tumulong. Si Ben ay nasa likuran ko na pala, ang kanyang refleksyon ay lumitaw sa salamin. Kalmado. Determinado. Kinuha niya ang kurbata mula sa aking mga nanginginig na kamay at inayos ito ng may kasanayan. Itinuro niyo po sa akin ito noong 2 anyos ako, sabi niya, para sa father and son dinner sa eskwelahan. Ang alaala ay nagdulot ng isang matamis na kirot. 26 na taon, 26 na taon ko siyang ama, at sa krisis na ito, napatunayan kong ang pagiging ama ay wala sa dugo, nasa katapatan. Ben, sabi ko, ang aking boses ay halos isang bulong. Paano kung nagkakamali ako? Paano kung sinisira ko ang araw na dapat ay pinakamasaya para kay Isabel? Tinitigan ako ni Ben sa pamamagitan ng salamin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ba, tingnan niyo po ako. Humarap ako sa kanya. Si Marco Perez ay nagnanakaw ng pera para tustusan ang relasyon niya sa ina ng kanyang mapapangasawa.
Si Mama ay nagsinungaling sa atin sa loob ng 26 na taon. Si Isabel ay malapit ng pakasalan ng isang lalaking sisira sa kanyang buhay. Huminto siya sandali. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking kaluluwa. Hindi ninyo sinisira ang kanyang kasal ba? Inililigtas ninyo siya mula sa isang habambuhay na kasinungalingan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas. Siya ay tama. Ito ay isang masakit na operasyon para tanggalin ang isang cancer. Isang katok sa pinto ang pumutol sa aming pag-uusap. Dumating na si Isabel. Para sa mga huling detalye, ang puso ko ay kumirot. Nakita ko siya sa sala, napakaganda sa kanyang suot na sundress. Ang kanyang buhok ay nakaayos na para sa isang pagsubok. Kamukhang-kamukha niya ang kanyang ina noong kabataan nito. Maganda, may kumpiyansa, at bulag sa kadilimang nakapalibot sa kanya. Ba? Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. May mga patakaran para bukas, patakaran para sa sarili kong anak, sa sarili kong bahay. Walang drama, walang akusasyon, huwag mong agawin ang sandali ko, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay matalim. Pinayagan lang kitang dumalo dahil kinumbinsi ako ni Ben na mag-aayos ka. Huwag mo akong pagsisihin. Ang bawat salita ay isang sampal. Sa kanyang isipan, ako ang kontrabida. Ako ang paranoid na amang sumisira sa kanyang kaligayahan. Isabel, sabi ko, ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Kung ganoon, ngumiti ka, ihatid mo ako sa altar at itago mo sa sarili mo ang iyong mga teorya, sagot niya bago tumalikod at umalis. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng mga litrato ng aming pamilya, 26 na taon ng inakala kong kaligayahan. Lumitaw si Ben sa aking tabi. Ba, tingnan niyo sa labas. Sa bintana, nakita namin si Marco na dumarating, binabati ang ilang maagang bisita. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang kilos ay magalang. Sa mata ng lahat, siya ang perpektong lalaki. Kami lang ang nakakaalam ng katotohanan. Magaling siyang umarte, sabi ko. Pero lahat ng pag-arte ay may katapusan, sagot ni Ben. Inayos ko ang aking kurbata at tumingin sa salamin sa pasilyo. Ang lalaking nakatingin sa akin ay mas matanda ng ilang taon kaysa sa hitsura ko 3 araw na ang nakalipas. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw, determinado. Oras na para malaman ng aking anak kung anong uri ng lalaki ang muntik na niyang pakasalan. Eksaktong 4:00 ng hapon, sa ilalim ng arkong puno ng bulaklak na ako mismo ang tumulong magtayo, ang pari ay ngumiti sa 200 bisita. Ang lahat ay perpekto. Mga minamahal, simula ng pari, tayo ay nagtipon ngayon upang pag-isahin sina Marco Perez at Isabel Reyes sa banal na matrimonyo. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa tahimik na hardin. Kung mayroon mang sino man dito na may dahilan kung bakit hindi sila dapat ikasal, magsalita na ngayon o manahimik magpakailanman. Ang tradisyonal na katahimikan na sumunod ay tila mas mabigat ngayon. Huminga ako ng malalim. Ito na, tumayo ako. Ang sabay-sabay na paghinga ng 200 tao ay narinig sa buong hardin. Lahat ng ulo ay lumingon sa aking direksyon. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng gulat, pagkalito at inis. Tumututol ako, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at matatag, pumuputol sa katahimikan. Ang mukha ni Marco ay biglang namutla na parang papel. Si Loida na nakaupo sa harap ay tila hihimatayin. Ngunit ang ekspresyon ni Isabel ang halos dumurog sa aking puso. Isang purong galit na may halong matinding kahihiyan. Ba, anong ginagawa mo? Bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa bulungan ng mga naguguluhang bisita. Inilabas ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa sound system. Ipinakita ko ang unang litrato, ang litrato ni na Marco at Loida na naghahalikan sa restaurant. Mga ginang at ginoo, sabi ko, humihingi ako ng paumanhin sa pag-istorbo, ngunit mayroon akong ebidensya na ang groom ay may relasyon sa ibang babae. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga tao ay nagsimulang tumayo, sinusubukang makita ang aking telepono. At hindi lang yan, pagpapatuloy ko, ang aking boses ay hindi natitinag.
Si Marco Perez ay sistematikong nagnanakaw ng pera mula sa trust accounts ng mga kliyente sa kanyang law firm para tustusan ang relasyong ito? Hindi. Hindi totoo iyan, sigaw ni Marco. Hindi totoo? Itinaas ko ang isa pang litrato, ang resibo ng kanilang 15,000 pisong tanghalian. Marco, kumikita ka lang ng 900,000 sa isang taon. Saan mo kinuha ang pera para sa mga alahas, mga mamahaling damit, at mga 5-star hotel? At doon, mula sa likod ng mga rosas, lumabas si Detective Sarah Reyes. Kasama niya ang 2 unipormadong pulis, isang bagong alon ng gulat ang bumalot sa mga bisita. Marco Perez, sabi ni Detective Reyes sa isang boses na matalas at puno ng autoridad. Ikaw ay inaaresto sa salang embezzlement, wire fraud at pagnanakaw. Ang tunog ng pag-click ng posas ay umalingaw-ngaw sa biglang tumahimik na hardin. Ang mamahaling tuksedo ni Marco ay naging isang katawa-tawang kasuotan habang binabasahan siya ng kanyang mga karapatan. Ngunit hindi pa ako tapos. At tungkol sa babae, sabi ko, at humarap kay Loida na ngayon ay sinusubukang tumakas, mas malala pa. Ang asawa ko ay nagsinungaling sa akin sa loob ng 26 na taon. Si Ben Reyes, nakilala ninyong lahat bilang aking pamangkin, ay ang tunay na anak ni Loida sa ibang lalaki. Lumapit si Ben mula sa kinatatayuan niya kasama ng mga abay. Totoo po iyon, sabi niya, at ipinagmamalaki kong tawaging tunay na ama si Jose Reyes, anuman ang sabihin ng dugo. Si Isabel ay parang tinamaan ng kidlat. Tumingin siya sa akin, kay Ben, at sa kanyang inang umiiyak. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Totoo ba? Lahat? Naglakad ako palapit sa kanya, nilagpasan ang mga nagulong upuan at mga nabiglang mukha. Bawat salita, anak, patawarin mo ako pero hindi ko hahayaang pakasalan mo ang isang kriminal. Tumingin si Isabel kay Marco na ngayon ay kinakaladkad na ng mga pulis at pagkatapos ay sa akin. Ang luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi, sinisira ang kanyang perpektong makeup. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit. Hinawakan niya ang aking kamay. Sabi niya, patawad po, hindi po ako naniwala sa inyo. Sa gitna ng pagkawasak, isang bagay ang nagsimulang muling mabuo. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula sa araw na iyon. Ang araw na dapat sana ay kasal, ngunit naging isang araw ng paghuhukom. Ang hardin na puno ng mga puting rosas ay matagal nang nalanta. Ang mga bulungan ng mga bisita ay matagal nang humupa. Ang sakit, ang pait, ang kahihiyan, unti-unti, dahan-dahan, ay nagsimulang maghilom. Hindi na kami nakatira sa malaking bahay sa Alabang. Ibinenta ko na yon. Hindi ko na kayang manirahan sa isang lugar kung saan ang bawat pader ay may alaalang nakatatak na kasinungalingan. Ang bawat sulok ay may anino ng pagtataksil. Ang bahay na iyon ay hindi na isang tahanan. Isa na lamang itong monumento ng isang nasirang pangarap. Si Loida, pagkatapos ng mabilis at tahimik na proseso ng aming diborsyo, ay lumipat sa Phoenix. Malayo, isang bagong buhay para sa kanya, malayo sa mga taong kanyang sinaktan. Si Marco naman ay nahatulan ng 4 na taong pagkakakulong sa Muntinlupa, kasama ang utos na ibalik ang bawat sentimong kanyang ninakaw. Ang batas sa lupa ay naisakatuparan. Ang batas ng Diyos, siya na ang bahala roon. Ngayon, ang aming umaga ay nagsisimula sa isang mas maliit na bahay sa Santa Rosa. Isang simpleng townhouse na may maliit na hardin sa likod, walang engrandeng hagdanan, walang mamahaling mga muebles. Ngunit ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng katotohanan. Ang amoy na bumabalot sa aming kusina tuwing umaga ay hindi na amoy ng tensyon, kundi amoy ng mainit na kape at sinangag. Sa umagang ito, pancake ang aming almusal. Nakatayo ako habang pinapanood si Ben, ang aking anak, na abala sa pagluluto. Ang paraan ng kanyang paghawak sa sandok, ang kanyang konsentrasyon sa pagbuhos ng butter sa kawali. Napakagaan sa pakiramdam. Siya, naligal na, ngayong nagtataglay ng aking apelido, Ben Reyes. Isang formalidad na lamang ang mga papeles.
Matagal na siyang Reyes sa aking puso. Pa, blueberries po sa inyo? Tanong niya. Ang kanyang ngiti ay totoo at walang halong pagkukunwari. Palagi naman, sagot ko, habang humihigop ng kape na mas masarap pa kaysa sa alinmang kapeng natikman ko sa loob ng maraming taon. Ang buhay ay simple na ngayon, tahimik, at higit sa lahat, tapat. Nagtayo kami ni Ben ng sarili naming maliit na kumpanya, Reyes and Son Financial Services. Hindi na kasing laki ng dati kong pinamamahalaan. Ang aming mga kliyente ay hindi na mga mayayamang negosyante na may mga lihim na yaman. Sila ay mga maliliit na may-ari ng negosyo, mga pamilyang nagsisimula pa lang, mga taong may pangarap na katulad ng sa amin noon. Tinutulungan namin silang maging matatag at sa bawat araw na kami ay nagtatrabaho ng magkatabi, nararamdaman ko ang isang uri ng kasiyahan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang pagmamalaki ng isang ama sa kanyang anak. Maya-maya, isang tunog ng doorbell ang pumutol sa aming katahimikan. Si Isabel na siguro iyan, sabi ni Ben habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Naglakad ako papunta sa pinto, ang puso ko ay may bahagyang kaba at pananabik. Pinuksan ko ito at bumungad sa akin ang aking anak, si Isabel. Ang kanyang mukha ay mas payapa na ngayon. Ang galit sa kanyang mga mata ay matagal nang nawala, napalitan ng isang malalim na pag-unawa at kalmadong saya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang kasamang isang lalaki, magkahawak ang kanilang mga kamay. Isang lalaking matangkad, mukhang simple, at may mga matang puno ng kabaitan. Pa, Ben, pati ni Isabel. Ang kanyang boses ay masaya at bahagyang kinakabahan. Siya si Tom Richardson. Tom, ito ang tatay ko, si Jose, at ang kapatid ko, si Ben. Lumapit si Tom at inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang pagkakamay ay matatag. Diretso siyang tumingin sa aking mga mata, walang pagkukunwari. Sir Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay magalang at puno ng respeto. Marami na po akong narinig tungkol sa inyo, palagi po kayong ikinukwento sa akin ni Isabel. Sana naman ay magagandang bagay, pabiro kong sabi. Ang pinakamagaganda po, seryoso niyang sagot. Ikinuwento niya sa akin ang lahat tungkol sa kasal, kung paano ninyo siya iniligtas mula sa pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Kailangan po ng isang tunay na lakas ng loob para gawin iyon. Habang nagsasalita siya, tiningnan ko ang aking anak. Hinigpitan ni Isabel ang hawak sa kamay ni Tom at pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat na matagal kong hindi nakita. Ba, sabi niya, natutunan ko na pong pahalagahan ang inyong paghuhusga. Kung gusto ninyo si Tom, alam kong siya na ang tama para sa akin. At kung mayroon po kayong alalahanin, ipinapangako ko may makikinig po ako. Ang mga salitang iyon ang naghilom sa huling sugat sa aking puso. Ang tiwala niya ay naibalik na. Tiningnan kong muli si Tom, isang high school teacher, isang voluntaryo sa isang animal shelter tuwing Sabado. Isang lalaking naging matiyaga habang si Isabel ay unti-unting bumabangon mula sa trauma. Inilahad ko ang aking kamay at tinapik siya sa balikat. Tom, sabi ko, maligayang pagdating sa aming pamilya. Salamat sa pagmamahal mo sa aking anak sa paraang nararapat para sa kanya. Umupo kaming lahat para sa almusal, 4 na tao sa isang maliit na mesa. Ang tawanan ay magaan. Ang mga kwentuhan ay simple. Habang pinagmamasdan ko sila, si Ben na nag-aalok ng syrup, si Isabel na tumatawa sa isang biro, si Tom na nakikinig ng may buong atensyon, isang malalim na realisasyon ang tumagos sa akin. Nawala sa akin ang lahat, ang aking asawa, ang aking malaking bahay, ang aking pinaghirapang yaman, ang tiwala ng aking anak. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng iyon, natagpuan ko kung ano talaga ang mahalaga. So Tom, biglang sabi ni Ben sa tono ng isang protective na kuya, ano ang iyong mga intensyon sa aming kapatid? Tumawa si Tom, isang tawang magaan at hindi na ilang. Tumingin siya kay Isabel ng may buong pagmamahal at pagkatapos ay sa amin ni Ben. Ang mahalin siya, sabi niya. Ang suportahan ang kanyang mga pangarap at ang hinding-hindi pagsisinungalingan siya kahit kailan. Hinding-hindi siya pagsisinungalingan. Ngumiti ako. Ang sagot na iyon ay sapat na.
Sa aking tahimik na kusina, napapaligiran ng mga taong pinili ang katotohanan kaysa sa kaginhawaan. Naintindihan ko na ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo na dumadaloy sa ating mga ugat o sa apelyidong ating dinadala. Ito ay tungkol sa katapatan, tungkol sa pagpili na manatili sa tabi ng isa't isa kapag ang mundo ay gumuho. Ito ay tungkol sa lakas ng loob na gawin ang tama kahit na ito ang pinakamahirap na bagay sa mundo. Minsan, sinusubok tayo ng Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ibinibigay niya sa atin ang mga pagsubok na tila sisira sa atin. Ngunit hindi niya ito ginagawa para tayo ay parusahan. Ginagawa niya ito para ipakita sa atin kung sino talaga tayo at kung ano talaga ang mahalaga. Ang pagkawala ng lahat ng bagay na itinayo sa kasinungalingan ang naging pinakadakilang regalo na natanggap ko. Dahil pinilit ako nitong magsimulang muli at magtayo sa isang pundasyong hindi na kailanman magigiba. Ang pundasyon ng katotohanan. At iyon ang isang pundasyong karapat-dapat pagpatungan ng isang bagong simula.